Voices 5, the official podcast network of DILG Region 5. Welcome po sa pinakaunang episode na kung saan ang serbisyong mula sa lokal na gobyerno, dama ng kada tao. Yan ang Serbisyong 5 powered by Voices 5, the official podcast network of DILG Region 5. Ayan. Kamusta So, ka, ate? kamusta, JP? Ayan. Med- Pero teka lang, JP, kasi this is our first episode. So, if you would like to introduce yourself, let's introduce ourselves muna. Okay, sige. At ako ate muna. I am IO3JP para po sa kaalaman ng lahat. At mag-iisang taon pa lang po ako dito sa DILG Region 5. Interview. Opo. Ikaw naman ate, kamustahin mo naman ang ating mga viewers and listeners. Yes, thank you po sa panonood ng Voices 5. Ako ang inyong host for episode 1. I am Gwen Jacob, isang Development Management Officer ng DILG Region 5. Ayan. So, ito pong talk show. Ito pong programa natin ay ang Serbisyong 5. Bakit nga ba ate, meron tayong Serbisyong 5? Sa pamamagitan po ng Serbisyong 5, mas mapapalapit po sa tao ang gobyerno sa pamamagitan po ng pakikinig by informing them din ate na ito pala ang programa ng DILG, ito pala ang role natin. So mas malalaman ng tao kung ano ang function natin at yung mga programang ginagawa natin. Yes, and as we are moving towards digitalization, of course, we want to use platforms like this. Ang podcast na ito ay ang official podcast network ng DILG Region 5 para mas mapalapit nga po ang impormasyon, mga serbisyo sa ating komunidad. Ayan. Huwag na tayo ate magpatumpik-tumpik pa, no? I-introduce na po natin ang ating guest. Ang guest natin ate talagang heroes from the ranks. From LGOO to Cluster Head of DILG Sorsogon. And now serves as the Chief Administrative Officer of DILG Regional Office 5. And wala nang ibang mas maganda pang mag-guest or maging resource person para sa ating episode 1. Nasabi mo nga, JP, Heroes from the Ranks. Yes. He's seen it all. Yun na nga. Masasabi Yes. natin. Let us all welcome our Chief Administrative Officer, Sir Rico E. Gaurino. Gaurino. Hi, Sir Rico. Hi, sir. Hello, hello. Ano ba? Magandang hapon, Opo. Gwen and JP. Opo. Kanina narinig ko yung introduction ni JP. Sabi niya, isang taon pa lang ako sa department. Parang sinabi niya na, oh, yung aming imbitado. Ilang taon? Ilang taon Pwede na? ba Matagal na. Dekada na. Pwede ba i-disclose, sir? Dekada na sa departamento. Okay. Okay, sir. Well, 31 years in the government service. Wow. Matagal na talaga. But I've started in the admin, hindi sa actually kanina, just to correct things. Nag-start ako sa department in the administrative service way back then in 1995 sa central office. 95. Buhay na Oh, ba? Kaya Sir Rico, di pa po kami buhay. Hindi pa kayo Chismis buhay pa nun lang eh. po kami nun, sir. Chismis pa lang po. Chismis pa lang. Kaya nga yung bumabalik lang uli ako sa admin after ilan ba 25 more than 25 years in the technical operations as LGOO, occupying various positions in the field operations. So balik uli sa administrative and finance division. Yan. Sa experience ate ni Sir Rico, talagang deserve. Siya po ang suited talaga na, isa sa mga suited na interviewin talaga natin about this. Yes. Kasi masasagot niya talaga yung tanong na, ano nga po ba sir, ang gampanin ng DILG sa tao, sa lipunan po, and sa bansa natin? Ano po ang ano nyo doon? Magandang tanong yan. Okay, minsan kasi ang dami na nating mga palatak na statement. Ano? Yes, sir. Meron tayong quality policy statement, meron tayong vision and mission statement. Okay? But ang hirap intindihin, ano? Lalo na dun sa, sabi nga sa Tagalog, yung batayang masa. Ano nga ba ang DILG? So, technically, pwede kong sabihin na ang DILG, una, doon sa sinasabi natin, ang DILG is providing one, performance oversight. Okay?
Doon sa mga batayang masa, hindi maintindihan kaagad yung pagbibigay ng performance oversight. Okay? Yung pamamahala, direktang pamamahala doon sa ating mga pamahalang lokal. Mula doon sa barangay, sa munisipyo, sa syudad at sa panlalawigan. Okay? Yung sinasabi nating pamahala tells about supervision. Ano? Yung supervision is different from control. Ano? Wala tayong control but meron tayong supervision. Ano? So sinasabihan natin sila, eto yung tama na alinsunod doon sa mabuting pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Okay? So that's performance oversight. Number 2, yung pagpapalakas doon sa ating mga pamahalang lokal. Okay? O yung sinasabi nating capability building. Okay? Kung papaano lalakas ang ating mga pamahalang lokal, again, mula doon sa mga barangay, sa mga munisipyo, syudad at panlalawigan. Ito yung advokasya ng ating departamento. Okay? From the first day, mula doon sa unang araw na sila ay nahalal. Okay? Hanggang doon sa matapos ang kanilang panunungkulan pagkatapos ng 3 taon. Okay? Para doon sa mga halal ng bayan. At para doon sa mga permanente, or those occupying permanent positions. Okay? Ang isa sa mga gampani ng ating departamento is hubugin sila. Okay? Kung papaano ang tamang pagpapatakbo ng kanilang mga pamahalaan. Again, mula dun sa punong barangay, sa punong alkalde, lahat, doon sa mga halal na ating opisyal at doon sa mga kawani na occupying permanent positions. Okay? At yung panghuli, yung sinasabi nating pagkilala, yung awards and providing awards and incentives, pagkilala at pagbibigay ng karampatang recognition doon sa mga nagawang remarkable performance ng ating mga pamahalang lokal. So lahat ng yan, okay, ay gampanin o trabaho ng ating departamento. Okay? Nagkakaroon man ng evolution but yung ating tungkulin as one department, okay, almost revolved that 3 issues. Okay? So maraming nakalagay doon sa quality policy statement, doon sa vision statement or mandate natin, but all those things revolve around that statement. Yung the rest, okay, pertains to the interior sector, yung pag-maintain ng isang sinasabi nating peace and order, okay, peace and order community. So yun is already a responsibility of the interior sector. When we say interior sector, nire-refer natin yan doon sa ating mga kasama sa kapulisan, sa bumbero or the Bureau of Fire Protection and doon sa BJMP, at iba pang mga attached agencies. Ang DILG has evolved from a simple unit, way back then in the 60s. In fact, mayroon pa yan prior to 60s. Ang departamento kasi, ang DILG kasi, isa siya sa mga original cabinet, even during the time ni President Aguinaldo. Okay? Hanggang sa nag-evolve siya, okay? Nagkaroon ng PACD in the 70s, nagkaroon ng iba't ibang pangalan, DLG, DLGC, DMLG, hanggang nagkaroon ng DILG. So, nagkaroon na talaga ng evolutions. Okay? From a mere interior sector hanggang sinakop niya ang local government sector hanggang sa nagkaroon ng mga various attached agencies. Okay? Yan. So, ganun siya nag-evolve hanggang sa kasalukuyan.
Grabe ate, no? Grabe ang history lesson ni Sir Rico sa atin about DILG. JP, bilang isang 1 year ka pa lang dito, nagkaroon na tayo ng history lesson Parang kay... feeling ko, sir, nag-time travel ako Oo papunta nga, kay former Sir President Rico. Aguinaldo. Oo. Pero sir, may tanong lang kami, sir. Like, since sabi nyo nga po, and yun nga po yung role po ng department na mag-supervise po, wala tayong control, but to supervise the local government units. Question ko lang po, sir, ay bakit po natin kailangan i-supervise yung mga local government units? Kasi sir, for sure, yung iba pong listeners natin, yung ibang viewers natin, baka sir hindi po, baka wala pa po silang enough knowledge na ganito po pala talaga Bakit kahalaga. ganun ang Opo, trabaho Oo nga, natin? opo. sir. Una, sa madaling suma, okay, yung pagsusupervise doon ng DILG sa ating mga pamahalaan lokal is a mandate under the law, ano? Doon sa batas, yung Republic Act 6975 creating the DILG. Okay? Talagang tagal ko na, no? Alam ko pa yung batas. Hindi naman sir halata, parang ganito lang. Oo. Yan talaga is mandato, ano, na sinasabi ng batas na ito ang isang primary na layunin bakit itinatatag ang kagawaran, okay, para siguruhin ng ating mga pamahalang lokal, okay, ang kanilang ginagawa ay naaayon sa dapat na naaayon doon sa mabuting pamamahala. Okay? But at the same time, we are also giving them, binibigyan din natin sila ng laya para magkaroon ng sinasabi nating otonomiya or kalayaan na magpasya para sa kanila. Okay? Yung kaibahan niyan, parang sinasabi natin, okay, this is the way to do it. Okay? Para naayon doon sa tamang landas ng mabuting pamamahala. Okay? But kung ang ating lokal na pamahalaan ay merong mas ideya, mayroong ideya na, okay, yan yung primary conceptual framework kung paano gawin. But meron akong mas magandang ideya para mas mapabuti pa. Okay? Hindi natin sila pinipigilan doon. Okay? But bagkus, ini-encourage o hinihimok natin sila na sige, ano? Ilabas nyo kung sa tingin nyo yan ang makakapagpabilis pa ng progreso at eventually makakapagbigay ng mas mabuting serbisyo para sa mga tao. Okay? Ang sinasabi natin dyan na maganda pa rin lagi na nandyan ang DILG. Okay? Para araw-araw, ano? Kaya nga, ang DILG isa doon sa mga pambansang pamahalaan na mayroong mga kawani hanggang doon sa local level. And that's the very purpose of it. Okay? Para everyday, kapiling tayo ng ating mga pamahalaang lokal na may magsasabi sa kanila na eto ang dapat nating tahakin. Okay? Para sa mabuting pamamahala. Okay. May ano lang ako ate, may parang, ang ganda kasi na sinabi ni sir. Ngayon lang din pumasok sa isip ko na tayo ang nagbibigay, sir, pwede ko ba sir sabihin na tayo ang nagbibigay ng standard, siguro, I don't know, pwede po niyo ako sir i-correct, na ito ang tamang pamamahala or tamang paggogobyerno. Pero sir, sometimes po ba sir, agree po ba kayo na subjective din po minsan yung tamang pamamahala? For example sir, sa local government unit, may gusto nila sa perspective po nila na eto sa tingin ko ang tamang pamamahala. Saan po tayo, sir, lumulugar doon? Like, sa iisip kasi nila, sir, baka yung, eto, for example lang, sir, yung ayuda or ano, although mabuti siya, sir, pero hanggang, ano po ba, sir, yung limitation natin? Or ano po ba yung thin line na nasa gitna between being subjective na, ito yung subjective na tamang pamamahala. Ito yung standard ng department natin when it comes sa konsepto ng tamang pamamahala. Magandang tanong yan, ano? Pero mahirap sagutin, ano? Base na rin sa pag-iral ng panahon. Okay? Siguro nung dekada 70, dekada 80, madali pang sagutin yan at sabihin mo na ito yung yung benchmark o standard ng mabuting pamamahala. Okay?
But as the times evolve, okay, nagkakaroon ng paradigm shift, okay, yung mga pamahala kasabay ng pag-inog ng teknolohiya. And yung teknolohiya, yung technology, siya yung pinakamabisang engine, okay, para madaling maranasan o ma-enjoy ng ating mga constituency o ng citizenry in general, yung general public, okay, na ma-enjoy yung fruits of good governance. Yes. Okay? Sa ngayon mahirap sabihin na this is the standard, okay? Ang pinaka-standard mo masasabi is when the masses or yung the general public says that we really have enjoyed the fruits of the public service. That's the impact. And yun yung pinakamagandang standard. Okay? Hindi kasi lalo na ngayon yung sinasabi natin maraming may social media, and the social media at any given time, in fact almost in real time, napakadaling mag-provide ng feedback. Yes po. Okay? So, and usually yung social media creates division. May nagsasabing, okay, we have enjoyed the benefits of your good governance. But sa kabila nun, meron din namang ilan, okay, na magsasabing, ay hindi ako nabigyan. O hindi ko na-enjoy yung binigay na serbisyo ng isang pamahalang lokal. Okay? So at the end of the day, masusukat mo yan in terms of the progress that the LGU has attained so far. Yes. Okay? In terms of providing access, okay, to services to the Basic service. general public. Okay? Kapag ka ang publiko, okay, tayo sa pamahalan, ang trabaho natin is to, well, as a duty bearer, okay, is to provide greater access doon sa mga serbisyo. So that eventually, yung mga right bearers, okay, ma-enjoy nila and mapuli access nila yung mga batayang serbisyo na dapat ibinibigay ng pamahalaan. Okay? Mula doon sa social services, economic services, including the enjoyment of socio-cultural rights. Lahat ng mga yon, lahat. Ibig sabihin, pag sinuwa mo lahat yan, it talks about human rights. Yes, sir. Okay? Tama Kapag po. ka nai-enjoy ng mga taong ng basic masses yung kaniyang human rights. And pag sinasabing nating human rights, all those services that they should have had an access. Okay? Yun na yun sa akin yung pinaka-mabisang batayan o benchmark that indeed the general public has enjoyed yung level of governance na dapat nakuha nila, okay, in a particular period of time. Yes, I agree, JP, kay Sir Rico, no, na parang the measure of success of our programs and in delivering our core functions, talagang ang measure nito ay kapag ang nasa grassroots o ang LGU natin, ang mga communities natin ay hindi lang naiintindihan, hindi lang naririnig ang mga programa natin, pero nararamdaman. Yes. So, yun yung measure of But to answer din, Sir Rico, no, the standard of our function, we have what we say, our Bible, the local government code, kasi hindi yun alam ng nakararami. And we also have mandated laws like the Katarungang Pambarangay na kung napahapyawan mo nga, Sir Rico, yung influence ng social media in shaping kung gaano ba nila nakikilala yung ating mga departamento. Sir Rico, no, may issue last time with our isa sa ating mga municipal local government operations officer. Hindi alam ng nakararami na may mga ganito tayong function sa DILG. Correct, Gwen. Noon, nung panahon ng aming pagsasanay doon sa Local Government Academy, tinatanong kami, ano ba ang trabaho ng Local Government Operations LGO. Officer? Okay? Kasi ang LGO always at the forefront. Okay?
kung ano yung mga makikita mong trabaho, pwede siyang maging engineer, pwede siyang maging arkitekto. Minsan nga yung trabaho nung health office, trabaho pa ng DILG. Okay? So, Dami. All around po kumbaga, talaga, sir. ang isang LGO is strike anywhere. Okay? Ganun kami sinanay doon sa para magampanan efficiently yung ating trabaho doon sa battlefield. At masiguruhin na yung itinakdang atas para doon sa departamento is naabot natin. Okay? Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung sumada is pagsisiguro na ibibigay ng bawat pamahalang lokal yung dapat na karapatang serbisyo, okay? In the form of human rights, okay? Because kapag ka nai-enjoy ng batayang tao o batayang masa yung yung human rights, okay? Ang ibig sabihin niyan, lahat ng mga serbisyo publiko mula doon sa social services. Services. Ang social services is napakalawak. Mula doon sa edukasyon, sa kalusugan, sa usaping pangkapayapaan, okay? Napakalawak diyan. Okay? And other similar rights like sociocultural rights, including hanggang doon sa issues pertaining to environment, all those things, okay, are laging involved ang DILG. Okay? Kasi nga, usually ang ibang national government, okay, medyo wala sila makawani doon sa Mga naka-deploy natin, sir, bawat kumbaga, LGU. meron lang sila ordinarily hanggang provincial level. Okay? But pagdating doon sa municipal level, wala na. So mainly they rely, pwede ba DILG tulungan mo kami sa pagpalaganap ng ganitong public policy. Okay? So, kaya makikita mo, tanungin mo yung ating mga pinunong lokal. Okay? Lahat halos ng mga public policies, okay, issued by various national government agencies, alam nila. You know why? Because ang mga pambansang pamahalaan usually relies doon sa ating Policies. mga local assigned LGOs in various LGUs para maipatupad ang kanilang mga programa. Okay? So ganun yung mukha ng ating mga LGOs. Strike anywhere. Okay? Just to ensure yung kaninang binabanggit ko, yung para maabot natin yung yung ating objeto na empowering every local government units. Number 2, yung overseeing, the exercise of oversight function over LGUs. Okay? And number 3, yung sinasabi nating ensuring the provision of awards and incentives. Okay? Kaya makikita mo ngayon ang ating approach ng ating pambansang pamahalaan is incentivizing those LGUs who are performing well. Okay? Kumbaga, bakit ako magbibigay ng incentives doon sa mga poor performer? Okay? Kasi usually yung poor performer, yan yung mga corrupt. Okay? So, ang bigat, sir. bakit ako magbibigay ng ganitong klasing mga proyekto at mga biyaya sa mga ganitong pamahalaan samantalang ang kanilang mga namumuno ay corrupt? Di ba? So, let us provide due recognition and awards to those LGUs who are performing well. And sino yon? Yung mga LGUs na mayroong mga namumuno base doon sa itinakdang benchmark ng mabuting pamamahala. Yes. Okay? So we have our own benchmark talaga of mabuting pamamahala, good governance. Nabanggit nyo nga, sir, yung letter K. K-word. K-word. Corrupt. Corrupt. Ang mga corrupt natin. So, sir, gusto lang namin itanong, paano po ba sa DILG, how do we set guidelines to promote transparency, accountability in our LGUs? Do we have specific programs for that? Meron tayong mga tools, basic tools to ensure that,
every local government units are observing the basic sets nung sinasabi nating pamantayan ng mabuting pamamahala. Like, how do we ensure that accountability observed, transparency is observed, and most of all, how do we ensure that the people are given the proper uh, venue to participate in local governance. Yes. Kasi yung tatlong yun, okay? Yung accountability, transparency, and participation, yun yung pinaka-suma ng sinasabi nating mabuting pamala or good Yes, governance. Okay. In terms of accountability, for instance, okay? So, ano ba? Sila ba ay sumusunod doon sa mga itinakdang set of rules? Halimbawa, sino ba ngayon ang mga LGUs na merong unqualified, qualified opinion na dapat sinunod nila? Ito ang tagubilin ng ating Commission on Audit, and yes, at the end of the year, we have all those things complied at the end of the year. Okay, so sabi ng ating programa, at least 30% of the findings of the Commission on Audit should have been complied by the Right. Yes. local government units. So yun yung accountability. Okay? Na dapat tinitingnan natin. Okay? Kasi Sa fiscal administration in nila, terms sir. of fiscal administration. Okay? So, in terms of transparency, meron tayong FDPP. Diba? Or FDP portal. Okay? Sir, sa mga listeners natin, singit lang kasi, ano po ba yung meaning, sir, ng FDP? Yung full disclosure policy portal. So, dapat pinopost nila, eto yung aming mga financial documents. Mula doon sa annual budget, okay, doon sa kanilang utilization of the 20% development fund or AIP, okay, hanggang doon sa 5%, 10% SK fund, etc. Hanggang doon sa kanilang pagpuprocure ng kanilang mga gamit. So, all those documents, financial documents, should be present or posted in the portal. Okay? So that every citizenry, okay, kahit nga yung isang ordinaryong Pilipino na nasa abroad, okay, kapag ka-in-access niya yung portal na yun, makikita niya, ay, eto yung aking LGUs. Napakaganda naman pala dahil nakapost lahat dyan yung financial documents na gusto kong malaman. Okay? Para, ang ganda naman pala. Kasi lahat ng mga kaperahan o resources ng ating lokal na pamahalaan is nagagamit sa tamang mga bagay. Okay? Yan. So in terms of in terms of participation, okay? Sabi ng ating local government code, okay? Merong mga dinefine mula doon sa barangay hanggang doon sa Sangguniang Panlawigan, various sets of venues wherein the citizenry could directly participate in local governance. Sa barangay halimbawa, sabi niya, itinakda ko ang barangay assembly bilang isang venue where the public can generally or can directly participate in local governance. Okay? So during the barangay assembly, pwedeng magsabi ng direkta, okay, yung residente na iminumungkahi ko na ganito ang dapat na mangyari. And pwedeng mapag-agrihan yun, okay, in the barangay assembly para mangyari kung ang isang ideya na dapat ipatupad. Okay? Sa higher local government units, meron tayong mga sinasabing mga local special bodies. Sir. Okay? Yung mga local special bodies like meron tayong local development council, local peace and order councils. These are all local special bodies designed, okay, so that the citizenry, okay, could participate directly in thematic concerns. Yes. Pag sinabi nating thematic concern, okay, eto, sa health, sa peace and order, sa health, sa education. So lahat ng mga yan, okay, ay merong specific local special bodies where the general public could directly participate doon sa pag-design
ah, kung ano ang mangyayari for a particular period of time para doon sa isang lokal na pamahalaan. Yes, ang ganda, JP, ng mga binanggit ni Sir Rico. Not just good governance, pero open governance, bukas na pamamahala on three core values, no? Transparency, accountability, citizen participation, and not just participation talaga, citizen participation, but meaningful participation of our citizens. Actually, ate, may i-share lang ako. Simula nung, sir, pumasok pa ako dito sa DILG, tsaka ko lang rin nalaman na may CSO pala. CSO participation. May ganun po pala. So sabi ko, may ganito pala tayo. So dapat talaga, alam din ng mamamayan na, hindi naman po ako, sir, masyadong ma-social media, pero masyado rin naman akong aware sa nangyayari sa aking paligid. Pero hindi ko siya alam na, ay, may ganito pala. So, Yan yung, alam mo JP, ganito ano? Karamihan tinitingnan ang CSO or NGO or people's organization na parang kalabahan ng pamahalaan. opo. Sa atin sa opisina, baliktad ang ating tingin natin Yes. dyan. Okay? Tinitingnan natin ang CSO, ang people's organizations, ang non-government organizations na kapartner o katuwang sa kaunlaran, okay? Sa development process ng bawat mga pamahalaan. Okay? Okay. Yes. Mga JP, may tinatawag tayong co-creation process, Yes, tama, Sir oo. Rico, na hindi lang talaga natin sila, yung level of engagement natin sa kanila, hindi lang shallow. Hindi natin Correct, sinasabi correct, na token participation lang ito. Pero nile-level up natin yung engagement natin sa kanila. Sir Rico, masingit ko lang, no, we have various memorandum circulars na nakapaloob dito yung different avenues for citizen participation. Yes, And meron oo. nga talaga tayong percentage talagang linalagay Yes, sa mga local special bodies like local Like- health board na kailangan ganitong percentage of CSOs ang kasama sa board. Kaya ituturing talaga atang DLG na matino, Mahusay mahusay at at maaasahan. maaasahan. Ito, sir, dito tayo, isi-segue ko natin. Paano ba natin, sir? Kasi yun may mabuti tayong pamamahala, tapos sir, yung mga LGOO na lahat, sir, di ba, flexible. Pwede nga mag-engineer, maging doktor, or kung ano pa. Oo. Dito po sir sa mga aspeto po kasing na sabi nyo, it speaks a lot na okay, matino, mahusay, maaasahan. Yes. Pero sir, paano po ba natin, hindi lang po sir sa departamento natin, kundi sa lahat, pangkalahatan na din po as a citizen or as a public servant na, paano po natin sir ma-embody yung pagiging matino, mahusay, at maaasahan? Well, medyo mahirap-hirap yung tanong mo, ano? Sorry sir, sorry po. Tatlong M yun eh. Opo. Oo. Paano nga ba? Okay, sa akin, in my 31 years of, government service, okay, isa lang yung aking pamantayan. Okay? Maging matapat ka lang sa panahon ng panunungkulan mo and you're doing the best. Okay? Alam mo, nung pumasok ako sa pamahalaan, sabi lang ng tatay ko, dalawa lang naman ang possibilities pagpasok mo ng pamahalaan, pag pumasok ka sa gobyerno. Una, the first possibility is, ikaw ang makadala na yung mga kasamahan mo maging mabuti ding kawani ng pamahalaan. That's the first possibility. The second possibility is ikaw ang madala ng mga bad egg in the government. So dalawa lang ang possibility. Okay. Now, if you are to imbibe or isabuhay yung first, okay, na ikaw yung makadala, maka-encourage dun sa mga kasamahan mo. Isa lang ang sikreto diyan. Maging tapat ka lang sa pamumuno at sa paglilingkod sa taong bayan. Okay? Ang magagawa mo yon kung yung ating, lifestyle is simple. Kaya nga doon sa ating panunumpa every week, sa lingkod bayan. Lingkod Okay? bayan. Ang bawat kawani ay dapat matuto ng simpleng pamumuhay. Kasi kapag hindi naging simple,
doon ka na unang maghahanap ng karangyaan. At pag naghanap ka ng karangyaan, doon ka magiging corrupt. Tama si sir. Okay po. Tama sir. po yun. Lifestyle. Kumbaga, Maraming lifestyle check tayo Lifestyle dyan check sa nga. ating mga public servants. Opo. Tama si Sir Rico. So, since, yun nga din po, as a public servant, may nire-represent tayo, sir. And, di ba, kung parang sabi nga nila, kung ano ikaw, reflection, dami na lahat, sir, reflection ng kung paano ka pinalaki, kung saan ka nagtatrabaho, damay pati ang organization na kung saan ka po nabebelong. So, dapat ipakita din natin. Siyempre, sir, may vision tayo, sir, na a highly trusted department and partner in nurturing local governments in sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities towards a comfortable and secure life for Filipinos by 2040. Reaffirm lang natin yun para Opo. sa ating audience. No? Highly trusted. Yes. Dapat hindi tayo bungad ng mga trust issues na Yes. ng mga kasi it's na sir no, masyadong malaki na yung trust issue ng mga tao sa ating LGUs with all the issues ngayon sa ating society. So dapat as a department na And nag-oversee. Good. Yes. JP. Sa buhay ng ating mga field officers, okay? Ng mga pinunong lokal na opisyal natin na naka-assign in various fields. Ang isang susi para maging matagumpay sila is, well, respect. Okay? And yung respect na yon nakukuha ng ating mga LGOs yun. Okay? Kapag tayo mismo, okay, is isinasabuhay natin yung isang simpleng payak na pamumuhay ng isang kawani ng pamahalaan. Kasi, kung ikaw is very luxurious, okay, halimbawa, ako I was assigned in, let's say, in an LGU, ganito lang naman ang sweldo ko. But, yung aking lifestyle ay napakataas. Okay? Hindi ka re-respetuhin yan. Okay? Manapay ang mangyayari sa inyan pagdududahan ka. At kapag ka pinagdududahan ka, dyan na yung magsisimula unti-unti na mawawala sa iyo yung respeto ng tiwala. iyong stakeholders. Yes. Okay? Tama sir. So, for us to be able to sustain a respect, yung high moral status, okay, where we are assigned, okay, isa lang ang lagi kong sinasabi, okay, let's sustain a simple and modest life. Yan, kailangan natin yun isabuhay talaga. Kasi, Simple. We should walk the talk. Parang ganon sinasabi ni Sir Rico, no? Be examples as we have those mabibigat na mga functions as DILG personnel. So, kailangan natin maging magandang ehemplo sa ating mga LGU. So, very exciting, JP, no? actually, ate, yun nga yung parang paano ka na nga naman nila pagkakatiwalaan if mauuna agad sa tao, sa isip nila na mas kaduda-duda ka kaysa sa pagkakatiwalaan ka. Tama naman si Sir, like for example, nasa ground ka nga, tapos ito nga sweldo mo, tapos may 25 kang kotse. Ako, may iniisip ba tayong mga specific na tao doon? Wala Sir Rico, naman. sana wala naman, Sana no? wala Baka naman, ma-lifestyle sir. check Pero, talaga tayo doon. Tama si Sir, ganun talaga. Kumaga, for us to know what is happening at the ground, or tama ba yung ko? Ulitin ko na lang at sa the iyo ko. ground. At the ground or on the ground. Ulitin ko na lang. For us to know what is happening on the ground, we should be grounded. Oh, ganda nun. Very quotable quote yun. And dami nating nalaman, not just on the role of DILG, but the role of a DILG personnel. And also sa nasasakupan nating mga local government units. Yes po. Napakaganda ng episode 1 Yes. ng ating Serbisyong 5. Episode 1 pa lang to, ate, Oo ha? nga, Episode kaya 1 pa lang. exciting talaga. Sana maging guest pa natin si Sir Rico for our other episodes. Episode kasi, 2 agad. Oh, Sir, joke lang sige, po. episode 2 na tayo. Joke lang, sir. At Ayun. ang maganda dito, ate, sa Serbisyong 5, ngayon ko lang din na-realize na kahit ako, imagine po,
nandito ako sa department, mas marami pa po akong nalalaman. What more pa po sa mga listeners natin na interested Yes. malaman kung ano po ba talaga ang function ng DILG. Yes. Kaya thank you very much po, Sir Thank you, Sir Rico, Rico. sa pagpapaunlak. Welcome. As our first guest, pinakamagandang first guest natin for our first episode ng Serbisyong 5. At dyan po nagtatapos ang ating episode. Para updated kayo sa aming mga Sing Conversations, follow Serbisyong 5 on Spotify. And for video episodes naman, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel at DILG Rehiyon 5. Hanggang sa susunod na kwentuhan! This is the official podcast network of the ALG Region 5, established to inform, empower, and engage the public through meaningful and accessible discussions on local governance. The content presented is intended solely for general informational purposes and should not be interpreted as legal or professional advice. Any views or opinions expressed by guests are their own and do not necessarily reflect the official policies, positions, or endorsements of the Department of the Interior and Local Government. Listener discretion is advised.